Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa judge. Well, hindi ko naman talaga alam yung buong konteksto nito ha. Napanood ko lang yung buong video ng nag-post. Pero hindi ko naman alam yung... Well, let's be honest. Yung sinasabi ng pastora ay totoo. Maraming mga nakapag-aral ang talagang hindi sila papatol sa mga mas hindi nakapag-aral sa kanila kasi ang target niyan mag-level up. Marami ang may kotse o may yaman na talagang hindi papatol sa nakakariton. Yun ang sinabi niya. Uh, may sinabi pa siya, basta royalty ka, wag kang papatol sa just. And yeah, totoo naman siguro yun. Yun nga lang, uh, she's telling us about the reality of life, pero the delivery is not good. Kahit real talk siya, kahit na totoo yung sinasabi niya, no? The delivery is not good. Especially sa isang preacher. So, opinion ko lang po ito, ha? And ako, marami na rin ako mga nakitang preachers na talagang hindi ko nagustuhan yung delivery. Well, problema ko na siguro yun, no? Hindi ko nagustuhan yung pagkatao nila. Marami ako nakita medyo buraot. Masyado mataas yung tingin sa sarili. At nakikipagkiskisan lang ng siko sa mga mayayaman. At ginagamit yung posisyon para makalibreng magpagawa ng electrical sa bahay nila, magpa-repair sa bahay nila just because they are women or men of God, di umano. And I understand. Minsan iniintindi ko na lang na wala naman siguro ang sweldo yan o yung donasyon yan ay napupunta sa whatever, no? At the end of the day, Diyos naman yung mag-uusga sa akin. Yun na lang, what I just want to say is, pwede namang pumatol sa mas mababa sa iyo ang pinag-aralan. Pwede mo naman siyang turuan. Pwede mo siyang i-encourage. This is just ideal, no? Hindi ko naman sinasabing ito yung realidad. Pero, like ako, papatol ba ako sa... May kotse naman ako kahit papano. Papatol ba ako sa nakakariton? Yes, why not? Sa akin lang, ha? Kung maganda yung babae. Hindi, I mean, kung bet ko siya, kung mabuti siyang tao. Totoo rin yung sinasabi niya, mahirap kausap yung hindi aral, pero ako ang paniwala ko, ang totoong magagaling na tao, yung kayang makipag-usap sa kahit hindi aral. Kasi kung ang kaya mo lang kausapin yung mga ka-level mo at yung mga matatalino, paano mo nasabing matalino ka just because you belong at kayo-kayo nagkakaintindihan at hindi mo kayang ipaunawa sa simpleng pamamaraan o sa mas payak at mas less technical na pamamaraan yung nalalaman mo sa mas nakabababa ang pinag-aralan sa'yo. I mean, sa akin lang naman to. Hindi ko naman inaano si Pastora, no? Hindi ko naman siya tinitira. Hindi naman para ganon. Hindi naman para i-bash siya. May kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagpipreach at maaaring ganon yung kanya, maaaring effective naman. At the end of the day, when it comes to preaching, for me lang kailangan yung word of God na ipipreach mo sa sino man. Whether nakakaintindi man yan, whether aral man yan, o whether yung sinasabi mong mahirap kausap. Dapat na ipaparating mo yun sa mga simpleng tao. Kasi ang preacher is also a teacher, a motivator. Diba? You have to teach them the Word of God. You have to motivate them to want to learn about the Word of God. And how are you going to do that if you talk that way as if you're almighty and superior, even though you're pastors or preachers or priests or kung sino ka man, no, na mataas ang pinag-aralan, hindi ka better than any person. Maybe you're better at law, kasi lawyer ka. Maybe you're better doctor, kasi doktor ka. But you're not a better person dun sa mga hindi marunong bumasa. Diba? Kasi in reality, alam nyo,
Pag nagkagera or napunta tayo sa bundok, hindi ka naman mag-survive pa yung mga minamaliit mo eh. Yung mga nagmana talaga ng ng kingdom of God eh. Yan yung nakakaalam ng I'm just saying. Pero hindi tayo better than anyone. Yun lang ang gusto kong sabihin and ewan ko, masakit lang sa tenga. Masakit lang minsan sa tenga. Makarinig ng mga ganyan. Sobrang dami ko nang narinig na ganyan. Actually, mga pinklawan, ganyan, naibalik ko na naman. Ganyan, may ganyang mindset, may culture sila na sila lang yung nagkakaintindihan, sila lang yung smart, and yung sinasabi nila ay totoo, and sila ang nakaaangat, sila ang intelligent. Kaya medyo nainis din ako sa mga katulad nila nung election. So hanggang ngayon may gigil ako kung paano nila binuli, pinagkaisahan yung mga tao. No? And hindi kasi ganun ang pagpipreach. Ang pagpipreach ay inclusive. Naniniwala man yan sa'yo o hindi, you come here. Whether you believe or not, you are my brother. We are one. We are friends. We are... Ganun dapat, the word of God, ito ang sinasabi. So, I want to respect your belief, but I have to be firm with this. Ito yung sinasabi ng Bible. Diba? Pwede naman ganun eh. No? Anyway, madami na ako sinabi malayo. Pero, may mga dahilan kung bakit may mga lumilipat talaga ng church o nagpapalit ng relihiyon. Ako ay am a Roman Catholic na nagsisimba rin ako sa mga born again Christians, no. Merong mga toxic talaga. May mga nakita rin ako ibang religion na toxic. Ipilit nila yung kanila. Ipilit nila yung tama. Hindi sila bukas. Hindi sila bukas sa not necessarily debate or discussions. Ayoko rin ng debate and discussion. Ang gusto ko lang yung openness na lahat tayo anak ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo dapat nagmamahalan. This is my belief. I would like to share it with you. I respect yours. Kung may belief ka, you can share it with me also. Magkwentuhan tayo. Magdialogo. Mga ganon. One more thing. If si ma'am ay isang pastora, paano niya kaya tinatrato yung mga mahihirap o kung merong taong grasya na gustong makinig sa kanyang simbahan? Paalisin niya kaya? Kagaya nung naranasan ko sa isang simbahan na dinala ko yung isang taong grasya na pulubi. Idinala ko sa simbahan para lang makasilong siya. Nung araw, when I was in Pampanga. Tapos sinabi sa akin ng janitor ng simbahan, ipaalam niyo muna sa baba, sa kumbento kung papayagan siyang magstay dito kasi kakalinis ko lang ng simbahan. So, I mean, ang simbahan actually ay yung mga taong nagbubuklod-buklod eh, na manampalataya. It's not the structure itself eh. Diba? Nagkakaroon lang ng value yung structure na yun dahil nagsasama-sama yung mga tao doon to praise God. So, dapat sana nagiging kanlungan yon ng mga walang kanlungan, walang bubong sa kanilang bahay. Pero hindi kasi ganun na ngayon eh. Madudumihan daw yung simbahan eh. So, I mean, ganun na ba? I mean, ang ipokrito natin, no? I mean, napaka-plastic natin, no? And to think na mga simbahan, daming donations kadalasan, tapos di mo kayang tumulong sa tapos mamimili ka ng sumihir. Anyway, God bless everyone, no? Regardless of your religion o yung pananampalataya, siguro what I can just say is I offer you peace and God bless you. Na naway i-bless ka. Lahat kayo dyan, kung may nakikinig man, bless you, bless us all. And magmahala na lang tayo. No? Although hindi natin maiwasan minsan mag-react, magtulig siya ng konti, pero and dun sa pastora na yun, tsaka kung ano man yung church niya, peace be with you and may God be with us.